Magandang araw mga kapatid, kumusta po kayong lahat? At welcome sa ating live ngayon sa YouTube channel natin. At kumusta po kayo? At sana nasa mabuting kalagayan po tayong lahat, despite sa mga trials na dumating sa bawat isa natin. Let us continue to offer it to Jesus. Amen. At ngayon mga kapatid, dumayo tayo sa Cebu last week. At pasalamat po tayo, ang daming mga kapatid natin na nakikinig at nabubusog sa mga salita ng Diyos. So, atin munang i-recognize ating mga kapatid dahil meron akong i-share ninyo ngayon. Ang ganda ng experience ko sa Cebu. Pero bago yan, magbasa muna tayo ng comment. Si G4 mayong udto padre from Digos City. No, kung walang conflict, makapunta tayo sa Digos this coming September kung matuloy. At si Ese ayong udto dre, ayong udto, wasab. Og si Arlene Villa Gonzalo, good noon Father Darwin. Og si Louis J. Carba, good afternoon Father. Si Hedi Nari Mercado, pwede pa deliverance Padre. So next week pa yung open sa ating office mga kapatid. So ngayon close pa from Thursday to Sunday. Close pa po ngayon. Si Marjorie Balaba mayong udto padre ang udtosan. At si Noel and Chavez silo, Father, nag-message ko nimo, no? So pasensya, hindi ko kabasa tanang mga message kay tungkol sa kadaghan. Si Jumar Abwemi, watching from Talisay, Cebu. Salamat bro. Si Ruki Durano, watching from CDO. Nagtanaw na to karon. Si Oko, isang babae na lumapit sa atin sa Toledo. At sabi ko sa kanya, dun kita i-entertain sa Upon, sa Lapu-Lapu. Dahil grabe yung kanilang karanasan. No? So, nawala yung signal natin. Pasensya na po. So, nag-data na lang tayo. Mas malakas pa yung data kaysa sa wifi natin dito sa kumbento. So, ngayon mga kapatid, patuloy tayo. May lumapit sa akin sa Toledo. At sabi niya, ito ang salaysay niya. Sabi niya na ang kanyang kapatid, 35 years old pa, pero kinulam at namatay. At sa paglapit niya sa mga albularyo dahil namatay yung kanyang ate, merong mga hindi normal na karanasan nila. Dahil yung ate niya ay sumuka ng mga laway, pero yung laway niya ay hindi maputol, parang guma. So, nag-form ito ng circle at nung gusto nilang putulin, pero hindi maputol. Hindi nila maputol yung guma. At meron pang mga insekto na lumalabas. So, unusual talaga. At nilapitan nila yung mga 7 albularyo ang nilapitan nila. At ang mga albularyong ito ay natatakot. Hindi namin kaya na gamutin yung ate mo. Dahil kung gagamutin ko siya, ako naman ang mamamatay. Ako naman ang mamamatay. Yan ang sabi ng albularyo. Hindi basta-basta yung nag-curse ng ate mo. So, yung ate niya ay malakas naman. Walang finding sa doktor, walang diagnose sa doktor. At yung doktor ay nalilito na kung ano talaga ang tunay na sakit niya.
Kahit may sakit siya, pero yung kanyang panglabas na anyo ay parang normal lang. Pero hindi nila ma-explain bakit meron siyang iniindang na karamdaman. Pero physically, kita mo, normal na normal. Pero bigla lang siyang namatay. So, itong kanyang kapatid, sumusunod sa atin from Toledo to Upon. At sabi ko sa kanya, dahil nakikinig ako sa kanya, hindi talaga normal, hindi natural yung kanilang harassment dahil siya din negative na. Dahil sinabihan din siya sa albularyo, ikaw din, hindi ko kayang gamutin yung karamdaman mo. So meron siyang karamdaman na may dagom na tumutusok dito sa kanyang anong tawag dito? Dito banda, no? Sa kanyang kamay. At masakit na masakit itong bahagi na ito. Ilang buwan na ang iniindang niya na sakit dito. At may tumutusok pa sa kanyang kamay. Sa kanyang dito banda. So, ang nangyari mga kapatid, yan ang sabi niya sa akin, hindi talaga natural yung karamdaman ng ate ko at ang aming suspect father, yung kapitbahay namin, ang nag-curse sa amin. At sabi ko sa kanya, hindi na natin i-trace yung yung sino ang nag-curse. Ang dapat nating itanong, bakit natablan tayo sa curse? Unang-una, hindi tayo lumapit sa pari upang hihingin sa kamay ng pari ang sacrament of protection, yung confession that all priests are healers. Yan ang lagi kong inuulit mga kapatid. All priests are healers. Una, kung tatanggapin mo sa pari yung confession, anointing of the sick, and then the body of Christ. Itong babaeng ito ay sa aking harapan ay normal na normal. Pero negative yung pananaw niya sa buhay at puno siya ng takot. Just imagine yung kanyang kapatid ay normal na normal pero bigla lang namatay. Lahat ng laboratory ay ina-examine na nila, pati na yung doktor ay nalilito na din kung ano ang tunay talaga niya na karamdaman. So, ang nangyari mga kapatid, nag-uusap kami dahil malapit na ako magsimula ng mag-talk. Alas 7 kami, mga alas 8:30 to, nag-start yung talk ko. 7, nag-uusap kami at sabi ko sa kanya, normal naman mamatay tayo lahat. Posible siguro walang findings sa doktor, pero pwede din. Hindi din natin i-close yung possibility na meron ding preternatural in origin yung karamdaman ng ate mo. Pero pagdasalan lang natin yung ate mo at isali natin lagi sa mass intention. Yun po ay laking matulong sa kanya. Pero ngayon, ikaw lang ang ating i-undergo sa process para buong pamilya ninyo ay lalapit talaga sa team. Meron namang team sa Berhensa Regla. At hanapin nyo si Brother Chino Espinosa. Team yan sa Akudi na na-assign ni Father Joey, kasama ni Father Joey. Ating exorcist, military exorcist. So yung area sa Lapu-Lapu, meron silang team doon. So ni-refer natin yung merong mga preternatural in origin ng mga karamdaman. So itong babaeng ito, sinabihan ko, so ngayon, ang dapat mong gawin, go to confession, i-examine mo yung lahat ng kasalanan mo, dahil natablan ka, dahil isa sa mga dahilan, hindi ka lumapit sa sakramento. So ang ating sakramento, tatag yan ni Kristo, hindi ang tatag ni Father Darwin. It is established by Jesus Christ, not established by Father Darwin. Dahil karamihan natin ay
wala na tayong appreciation sa sakramento. Kung wala tayong appreciation sa sakramento, yan ang dahilan, dadami at matablan tayo ng mga curses sa mga tao sa ating paligid. At nakikinig naman ang demonyo sa curses nila. So, how to protect ourselves? Let us study the prayer of the church, and let us go to the church. Let us go and receive the sacrament in the hands of our priest. No? At alam naman ninyo na lahat ng pari ay maka-administer sa mga sakramento na galing ni Kristo. Yan po ang magandang balita sa ating lahat. So, ang nangyari mga kapatid, sinabihan ko siya, dahil masakit yung kamay niya dito banda, at may tumutusok pa na dagom dito sa kanyang kamay. Matagal na ba yan? Ilang buwan na po ito, Father? No, hindi pa nawala. At pagsabi ko sa kanya, sige, i-renounce natin yung paglapit mo sa mga albularyo. Baka may attached spirits pa. Hindi baka, may attached spirits talaga. Kaya nga, doble yung, hindi na normal yung pagkatakot mo, hindi na normal yung pagkabigat sa isipan at puso mo dahil may sumasakay sa'yo sa paglapit mo ng mga albularyo. So, ang nangyari mga kapatid, sige, mag-prayer for, mag-seal tayo sa lugar, and then, renounce mo lahat. So, pag-renounce na, in the name of Jesus, sabi niya, Father, naninigas ako, Father. Nag-react na agad. At grabe ang kanyang reaksyon. Hindi na siya, nung pagsimula namin, iparenounce ko sana yung paglapit niya sa mga albularyo, hindi na siya nakapag-renounce. Dahil nag-react na, umiiyak na, grabe ng paghugulhol ng pag-iyak, doble na kanyang takot, na nadama sa kanyang puso, at hindi niya ma-explain bakit natatakot siya. It is beyond reason. At piniprayer ko siya mga 15 minutes, at nakapray na siya sa renouncement, at sabi niya sa akin, Father, okay na ba ako? Lumayas na ba sila? Bakit ito nangyari sa akin, Father? First time ko lang ito. Hindi ko ito inaasahan na pangyayari na mag-react ako. Just imagine, Father, hindi ko ma-pronounce ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano bang nangyari sa akin? Ang nangyari sa iyo ay lumapit ka sa mga albularyo. At sa paglapit natin sa mga albularyo at mga faith healers, mga gamot, hindi sa pari, ay may attached or spiritual guide sila. And yung spiritual guide na yan ay hindi galing sa Diyos. Alam nyo, matapos ng partial deliverance, mga kapatid, dahil may talk pa ako, yung lahat ng sakit niya, pati ng sakit niya sa kamay, nawala. Father, nawala. Father, ang sakit before deliverance. Ngayon, nawala na. At yung karayom na nakatusok sa kanyang kamay, nawala na rin. So, Father, dumaan na yung karamdaman ko. At sabi ko sa kanya, hindi yan magic, kapatid. Meron pa yan. Dapat ma-process ka sa team dito sa Regla. At mag-communicate kayo sa team natin dito sa Regla, sa Akudi. Connected tayo sa Akudi. Contact them para ma-process ka at matulungan ang buong pamilya. Grabe yung kasiyahan niya dahil hindi niya in-expect na mabigyan siya ng ilang oras, ilang minuto sa kanyang kalagayan. At lubos siyang nasiyahan, pero sinabihan ko siya, hindi po ito magic, hindi naman tayong mga fanatic. You should go and consult your doctor. Nandito lang kami kasama mo. Hindi namin kayo iiwanan through the prayer ng simbahan. Okay? So, siya po ay lubos na nasisiyahan sa... So, kung ang lahat ng pari ay ma-educate lang dito sa
lahat naman pare makadeliverance kahit hindi sila exorcist by virtue of their ordination. Kayo din, mga kapatid natin, makadeliverance kayo sa bahay ninyo at sa kapatid. Saan niya natin na-receive yung sacrament ni Kristo na bautismuhan kayo, confirmation, confession, at then the Holy Eucharist. At panglima, nakasal kayo sa pari. Nawala. May tumatawag mga kapatid. Dahil nakasal kayo sa pari. So, yan lang sa muna mga kapatid. Basa lang tayo ng ilang comment, no? Sister Impier, nanonood sa atin. Salamat, Sister Impier. Oy, salamat sa nagpadala ng mga stars. Si 4J Loa. No? Janice Sasing Season Bacos, nanonood sa atin ngayon live. At si, sabi niya, Amen. At si UP Anyubero, pinsan ko ito. Thank you, Father, sa imong Kristohanong mensahe daghan kaayo minakatunan. Amen. And then before kayo mag-deliverance sa bahay ninyo, i-renounce ninyo lahat ng mga occult involvement ninyo. Yung mga lahat talaga ng mga occult involvement ninyo, i-renounce ninyo. Wag sino ba yung laging tumatawag? Wag sa muna dahil mag-live pa tayo. So Victor Sipida, hi Father Darwin. I-renounce nyo yung paglapit niyo sa mga albularyo, yung mga nila yung paglapit sa mga albularyo, yung mga occult niyo, mga anting-anting. I-renounce po yan. Yan ang dahilan bakit grabe yung kamalasan na na-experience niyo at hindi ninyo na-enjoy yung fullness of God's protection, fullness of God's healing. Dahil wala na naman. Bumalik na naman. Dahil ang daming mga orasyon ninyo na hinahawakan ninyo, mga amulets na na-attach kayo. Kung i-renounce ninyo yan lahat, ang dami kapatid. Dami talagang matulungan natin.